Network Entertainment. One, two, three. Welcome everyone sa panibagong episode ng Machong Chismisan. Kasama niyo pa rin po, Makoy para your showbiz bro, yung corporate slave at ang yung resident macho next door. At kasama natin sa episode na ito, ang pinakamabangis, pinakamalakas, Tito P. Tito P or Tito. At kami po, ang inyong Machong Chismisan. Kami po ang inyong kami po ang inyong more than twice a week source of happiness sa podcasting world. Ay, hindi pala mali. Kami po ang inyong Machong Chismisan. Kami po ang inyong longest running comedy podcast sa buong Pilipinas at kami po ang inyong twice a week source of happiness dito sa podcasting world. Obvious ba, Tito P? Pagod na ako. Obvious na tumatanda ako. Hindi, halo ng pagtanda sa sobrang stressful nitong mga nakaraang araw. Actually, i-divulge natin, Tito P. Ang ginagawa kasi natin ni Tito P na recording, hindi na namin sasabihin yung specific day, pero sa specific day na yon, tinatry namin mag-record nung 2 episode. Isang episode na current event na lalabas kadalasan ng regular na Friday, and then yung isa, yung random na lalabas kung kailan siya convenient ilabas. Sa sobrang pagod namin nung Lunes, pinili pa rin namin kasi syempre gusto namin mapasaya kayo, Tito P. Di ba? Ikaw, as much as possible, kahit pagod ka, kahit nasaan ka, gumagawa kang paraan para makapaglabas tayo ng episode, ba? No, syempre. Parang nakisama na yung internet sa akin na pagdating na sa second episode namin, bumigay na yung internet namin kaya hindi natuloy. Anyways, good night kay Aling Johnny dahil hindi na daw kaya yung recording. Nagbabay na si Aling Johnny. So, kung nakikinig naman ngayon sa episode na ito, shout out kay Aling Johnny. Anyways, asa na ba tayo kay P? Kinikwento ko lang na pagod tayo ngayon sa episode nito. Pero, alam mo kung nakakadagdag sa pagod? Kasi, natutuwa ako si Tito P, nagre-record siya ngayon remotely sa isang location na hindi na natin sasabihin kung saan. Pero wala siya sa regular studio niya. Tama, Tito P? Oo, wala. At ang maganda dito kay Tito P, kung may effort, nagdadala ng technology, may daladalang remote, may daladalang portable microphone. Kaya lang, anong problema natin sa portable microphone mo, Tito P? Hindi natin napagana sa StreamYard. Kumbaga, kinakain kami, naturingan kaming mga IT, graduate tayo ng IT courses. Pero kinain tayo ng pagka-cyberbobo ngayong gabi na to, no? Oo. Considering na Teki Tito patawag ko sa sarili ko, Ay, putaw nga, no? Teki Tito, di ba pagano yung microphone? At guys, ang makikita nyo dito, kahit anong yaman ni Tito P, sa Shopee pa rin niya binili yung microphone niya. Tito P, anong klaseng microphone ba yung binili mo para ma-upin natin? Excuse me, sa TikTok shop. Sana na TikTok shop? Pero anong brand? Sabihin mo naman sa akin na may brand o ano lang yan. Nayari ka ba ng mga TikTok affiliates na nakalabas yung Playbase? Hindi, gumagana siya. Pero Shih-Tzu. Pero ano lang. Sa ibang recording platform gumagana siya. Pero for some reason, hindi ko siya mapagana sa StreamYard. Hindi ko pa siya gawin. Katulad niyan, for some reason, nagpangit yung audio niya. Dahil siguro doon sa microphone niya. Try mo nga mag-adjust yan, Tito P. Medyo pumangit ng konti yung audio mo. Habang nagtatry na magkalikot ng konti-konti si Tito P, yan yung gusto kong pag-usapan natin. Kasi Tito P, binili mo yung microphone. Wireless pa, di ba? Wireless? Oo, wireless. Yan. Ang gusto nating ma-achieve niyan, magandang quality ng audio. Pero minsan kasi, nung nag-wireless siya, imbis na nung nasa bahay siya, naka-wired siya na microphone, mas maganda yung connection nun. Ano ba Tito po yung mga part ng technology na, may mga technology na supposedly, mas mapapaganda yung buhay natin. Pero, ang nangyari, mas parang pinahirapan pa o mas pumangit yung buhay natin na lumabas yung technology na yun. May mga ganun ka bang bagay? Hindi sa pinapangit yung buhay. Actually, yung internet... Or mas, sige, wag na natin sabihin yung pinapangit yung buhay. Kumbaga, mas trip mo yung dating buhay na wala yung certain technology na yun.
Mas okay ba yun? Parang mas maganda pakinggan yun. Ito, perfect example para sa akin, Spotify. O ba't ang problema mo sa Spotify, pare? Kaya nga tayo napapakinggan ngayon dahil sa Spotify. Hindi, pero kasi, alam mo yung theory na sinasabi nila na pag mas marami kang choices, mas mahirap ka mag-decide. Oo, agree ako dyan. Sa akin naman, hindi Spotify papasok dyan. Sa akin, Netflix. Oh, yeah. Di ba nga parang nagiging meme na nga minsan na parang aabutin ka ng 2 oras, 3 oras minsan sa paghahanap ng video na papanoorin mo sa Netflix. Ang ending, di ka na manonood. Makakatulog ka na. Kasi sobrang dami ng choices. At saka, before, halimbawa, sa cable, yung pag merong ipapalabas sa HBO, may certain na oras na kailangan mo siyang abangan para mapanood. Ang ganda. Sa Netflix on demand, parang tinitake for granted mo na yung privileges na meron ka. Sobrang ganda nung sinabi mo, Tito P. Kasi para dun sa mga medyo bata ng konti, natatandaan mo, Tito P, dati, na every Saturday night, parang big night yan sa HBO. Kasi may ilalabas sila, may ipi-premiere sila na pelikula sa HBO na ang first na labas niya, Sabado ng gabi, mga 9 p.m. After that, magsasawa ka na kasi buong linggo, paulit-ulit na siya sa Ulit-ulit na siya. Pero, big night yun. May anticipation. Ang ganda ng punto mo Naalala ko yan na parang, pre, uwi na tayo kasi mamaya, alas 9, papalabas na yung Batman, Batman ni George Clooney, mga ganun. Ipi-premiere nila yung mga pelikula na kare-release pa lang, mga a few months yun yung tipong mag-hold out ka na manood sa mga sinehan. Oo, kasi alam mo lalabas rin siya sa pare, hindi naman months. Minsan naman 1 year after. Ngayon nga lang sa Netflix yung parang months Pero dati parang 1 taon naman. Mabilis na yung less than a year dati sa HBO. Pero hindi ba nakaka-bad trip? Kasi 1 taon mo hintay, mas nakakadagdag ba sa anticipation? Kung tipong na-miss mo siyang panoorin sa sinehan, magbibuild ng anticipation yan Or yung tipong wala kang pera ng time na pinalabas siya sa sinehan. Tama. Pero ganun ka rin ba sa mga TV shows? Kasi ako, para sa akin naman, kasi halo sa akin halo. Di ba meron na ring TV on demand katulad ng iWant TV. iWant TV. Actually, iWant na lang siya ngayon Ang maganda dun, pag na-miss out mo yung palabas, pwede mo balikan online. Pero dati kasi nakakatuwa din yung pag may big event, parang sa HBO din, pag may big event, lahat kayo nakatutok doon. Parang buong bansa. Pero, ang bad trip lang doon, pag na-miss mo, wala na, iwan ka na sa kwentuhan. No? Hindi mo na kwento ka na lang. Pwera na lang kung mayaman-yaman kayo, may Betamax na pwede mo utusan yung kapatid mong mag-record para sa'yo. Yun nga. Doon mo malalaman kung nakakaangat yung pamilya ng mga kaibigan mo. Kasi, meron akong mga classmate na pag alam mo, may lakad sila para dun sa particular show na yun. Nagpaparecord sila ng palabas dun sa mga kapatid nila. Ako, may dadagdag ako sa mga bagay na actually for the better, pero medyo bad trip. Ito medyo recent lang din to. Nagta-travel ka pa ba, Tito P? Madalas ka ba travel? Travel up. Natatandaan mo na parang badge of honor pag tinatakan na yung passport mo. Parang wala nang tatak ngayon yung passport. Nakaka-bad trip. Hindi na tinatatakan yung passport ngayon. Marami na ring bansa yung hindi nagtatatak ng passport ngayon. Sa akin, parang ang sarap kasi nung minsan yung pag magbubuklat ka ng passport, lalo na ngayon, ang bad trip ngayon yung kung kailan may kakayanan na tayo. Kasi dati, mag-expire yung passport mo dati, 1 or 2 tatak. Minsan nga walang tatak dahil hindi ka nakagamit ng passport. Puta ngayon, kung kailan dumadami na yung chance ako na makapagpatatak ng passport, biglang, wala nang tatak. Kailangan mo pa minsan special request. Yun yung isang kailangan ba? Pati yung mga ticket, pre. Although sa akin, convenient siya na
convenient siya, convenient, tama. Yung sa tawag dito, sa Apple, 'di ba, yung meron ka ng wallet na andun na yung QR code. Kaya lang kasi kung sentimental kang tao, 'di ba yung iba, ang ginagawa nila, tinatago nila yung mga plane tickets. Sa akin, nandito sa mesa ko ngayon, yung mga plane ticket ko, kasi nga, di ba, recently, nag-travel ako ng madami-dami. Nandito nakaipit sa mesa ko yung mga ticket. Ganun ako ka-sentimental. Yun nga. Pero, tama kayo, yung convenience na nasa cellphone mo na lang and everything. Kaya lang, syempre, iba yung iba pa rin yung Ayan, nandito si Cam Strikes dito sa chat natin, sinabi niya, siya rin ganun, nagtatago ng tickets. May naisip ka pa? Pero nostalgic sa akin yung yung sa dial-up. Although mas maganda yung mabilis yung internet ngayon. Pero sige, tuloy mo. Natitrigger ako sige, tuloy mo. Pero sa akin, parang yung tunog na alam mong kukonek ka na sa internet, yung merong anticipation. Kaya lang po tayo na kung anticipation mo, ibabalik ka sa 56 kbps, papayag ka. Hindi, yung lang. Gusto mo lang yung katulad nung ginagawa natin ngayon, kung okay lang ba sa'yo na, hindi, parang maganda nga idea mo, na bago ka kumonek sa internet, papatunugin mo lang ba? Papatunugin mo lang for nostalgic purposes, pero gusto ko pa rin yung current speed na meron ako. Ganda yun. Maganda nga. Parang lang siya, parang, anong term doon? Yung parang sa novelty lang. Yan yung exact term na hinahanap ko. Novelty lang siya na parang, na nostalgia. Nostalgia lang na tawag dito na pagkalagay mo ng password, tutunog lang. Ganda nga nun, no? Di ba? Uy, teka, may bibisita tayo, Tito P. May gusto mo kisali sa usapan. From Kislot Chronicles Podcast. Ang pambansang tawa ng Pilipinas, si Cam Strikes. Hi, Cam! Hello! Na-miss ko kayo! Welcome back. Yan na, tumawa na. Hindi, ikaw, Cams. Ewan ko kung narinig mo yung first part ng usapan namin. Ang pinag-uusapan namin, yung mga technology na actually for the betterment of the society. Pero parang mas strict mo yung dati na wala siya. Yun, ano yung sa'yo? Siguro alam ko naman maganda yung mga streaming music like Spotify, Apple Play, ganon. Maganda naman siya kasi convenient na halimbawa may gusto kang kanta na marinig pero audio-wise parang mas bet ko pa rin yung mga CD player o kaya yung sa gramophone ba? Ang tanda. Ayun, plaka. Meron ako dyan sa likod ko. Nasa likod ko, plaka yan. Magdo-double down ako dun sa sinabi ni Cams. Yung mga vinyl. Ayun, yung pala yun. Vinyl players. Yung vinyl, yung sa tape. Ayan. Kaya lang, agree ako. Kaya lang ang kalaban mo dito sa ganito sa vinyl, napaka-lason niya, Tito P. Cams. Ang mahal. Napaka-mahal. Okay lang yun. Alam mo, pinagpala ka na can afford ka na mangolekta para malaso ng mga ganyan. Well, napapaisip ka na nga lang din na at least blessed ka na kaya mo. Pero ginagawa ko na rin siyang medyo negosyo ng konti. Na parang, pag may chance akong bilhin yung isang certain title na medyo rare, dalawa kagad yung bibilhin ko. Dalawa. Para yung isa, pang personal consumption ko, yung isa, pang benta ko. Ganun yung ginagawa. Saka, besides dun sa vinyl na pinakikinggan mo siya, yung album mismo yung album cover, meron kang tangible na na object na nakokolekta. Oo, totoo. Saka ako, ang nagiging, ko ngayon, medyo nangangarir ako ngayon, yung mga plaka ko, pinapapirmahan ko sa mga, doon sa mga artists. Parang sa mga artists.
Yung huling nagpapirma ako nitong huli, Noel Cabangon. Meron ako Noel Cabangon dito. Kakapirma lang ni Sir Noel Cabangon. Masaya yung feed. Isipin mo yung Spotify mo hindi mo mapapapirma kay Noel Cabangon. Mahirap na naman yung pipirma. Yun yung downside Oo. Ako, ang isang namimiss ko yung dati na wala. Actually, sobrang saya nung may cellphone tayo. Ito common answer to nung pinost ko to sa Matching Chismisan page. Sobrang sulit nung may cellphone tayo, nakakapag-internet Pero yung dati, yung wala pang cellphones, yung joy ng tatanggapin niyo yung salita ng isang tao. Halimbawa si Cam. Kikita tayo sa Sabado sa SM North, alas 3 ng hapon sa harap ng Blue Magic. Aasa ka at pagtitiwala ka doon sa tropa mo, nagigising siya, pupunta siya ng alas 3 ng hapon sa SM North sa harap ng Blue Magic. Wala kang choice kundi magantay doon. Wala kang choice kundi magantay doon na tumasa na darating siya. Oo. Yung talaga yung mixed bag na talaga yung may probability na hindi ka talaga sipotin ng kaibigan mo. Yun nga At ikaw naman bilang kaibigan, mahihiya kang di pumunta doon kasi nandun yung tropa mo. Hindi ka tulad ngayon na pwede ka mag-text agad, tol, cancel, lakad ka na lang kasi hindi ako makakapunta. Ikaw, kahit na may saksak ka na or may nabugbog ka na, pupunta ka doon sa cellphone, may naghihintay sa'yo doon Ganun. Totoo. Ngayon kasi merong yung ganun din kay Makoy, mga tao ngayon kasi parang ang daling mag-flake no pagka may cellphone kasi madaling sabihin Ano pa ba? Mga sige kayo muna, mag-iisip ako ulit kasi kagigising ko lang Ikaw, Tito P, meron ka pa naisip? Sa akin yung mga posters. Anong posters? Halimbawa, may mga pa-event na may mga patar. Kasi ngayon puro digital na yung medium na ipopost na lang sa IG, ipopost na lang sa social media platform, i-email na lang yung mga yung mga posters. Unlike before na talagang physical yung posters tapos yun yung ngayon meron pa rin pero mas mas nag-shift na sila sa digital kasi gusto na nilang maging earth-friendly. Hindi, agree. Iba pa rin talaga. Actually, ngayon, meron ako dito poster, napakalaki. Pero ang sarap-sarap tingnan. Yung parang, alam mo, pag pumunta ka minsan sa bahay ng kaibigan mo na collector, yung may mga poster na frame pa. Naka-frame. It's an art piece on its own Art piece na siya Ang ganda. Saka nagiging talking point siya. Katulad ngayon, nasa Facebook na lang yung mga poster. Katulad nung concert ng Sex Bomb. Alam mo ba, Camstrike, magkakaroon ng reunion concert yung Sex Bomb dancers. Sex Bomb girls. Sa Araneta, di ba? Araneta yata. Oo nag-message si Weng. Sabi niya kung makaka-uwi daw ng December. Hindi naman na makaka-uwi. Friendship mo ba si Weng? Hindi, yung common friend. May mutual. Yan. Oo, yung poster, meron akong inattendan na, hindi siya premiere pero yung movie na Gladiator 2. Oo, nanood ako nun. Nanood ba kayo nun? Kasi dito sa amin, dito sa amin, pagka nagpunta ka ng sine, meron din silang mga table na may posters na libre. So, parang naano din ako na kumuha ako ng poster, kinuha ko lahat ng poster ng Gladiator 2 nandito sa na-miss ko kasi din yung ganyan. Tapos 'di ba meron pa tayo yung kasi Pilipino 'di ba sa Quiapo, yung mga sinehan sa Quiapo. Inaano pa nila, dinodrawing pa nila mismo yung yung poster. Oo. Sorry, Kamsa, di ko na inabutan yung dinodrawing Pamatanda. Pero kidding aside po tayo na grabe rin yung
Yung mga nagdo-drawing na yun, merong ibang kamukha, pero yung iba talaga mapapaisip ka eh. Talagang pelikula. Pero tayo lang yung generation na naranasan natin, naabutan natin yun, yung mga bata ngayon, hindi na nila masasabing inabutan nila yun. Saka, ang sayang lang doon, yung iba, ang daming hindi na-preserve na ganun, kasi pinapatungan din nila yun eh. Tapos may pelikula, pipinturahan nila ng panibago yun, para hindi sayang yung tao yun eh. Sa monumento, madami rin ganun doon. Yung Enteng Cabizote 1, andun, ganun. Yun ang mga, ang naalala ko mga iconic na pastuhan ng mga ganun. Meron sa monumento, Cubao, sa Red. Yung pwesto ng Trinoma. Yung pwesto ng Trinoma. Yeah. Yung hilerang yun sa Cubao, sa Quiapo, yun ang mga Nagkaroon nga ng documentary sila dun sa Bayton eh. Nahanap nila yung mga gumagawa. O kaya lang mga karamihan daw. Ito, maganda yung entry ni Win Sanchez sa Facebook page natin. Yung physical na, ang ayaw niya daw yung electronic parking brake sa mga bagong kotse. To be honest ako nagkaroon ako ng sasakyan ngayon na may electronic parking brake. Nauurat ako eh. Kasi sanay ako na paghangin yung kotse, inaangat ko yung sinasalo ko ng handbrake. Ito, puta button eh, ang hirap gamitin minsan, nakakabogo lang. Cool lang siya gamitin sa pag-una, pero pag namimiss mo yung original na handbrake. Saka may trust issues ka bilang ikaw sa IT industry. Kasi yung handbrake, mechanical siya eh. So sure ka na yung hinahatak mo na yun, konektado siya doon sa brake eh. Yung electronic handbrake, pipindot ka aasa ka sa electronic na i-engage niya yung brake eh. Oo. Iba pa rin yung naririnig mo yung diba? Ngipin. Nararamdaman mo yung bakal sa bakal na kumakapit na puta nakaangat tong handbrake. Pag binitawan ko to, alam kong hindi aandar yung gulong ko. May tiwala ka eh. Ito pinindot mo, magdadasal ka na lang na nag-engage eh, no? May prayers. Pati yung mga lock, pati yung mga lock sa mga bahay na nauso na yung mga digital na lock. Ay, oo. May password. Kasi pag nagloko yung electronics nun, paano yun? Lagi may override yun. May override. Meron ba yun? Hindi, merong ibang may override, pero merong iba na na yung talagang standard siya. Standard ba siya? Kasi rechargeable yun eh. Kung baga maglalagay ka ng baterya. Though matagal naman daw yung lifespan ng battery ng mga yun. Yung mga smart yung mga smart locks. In case nga na maubos, kasi ang safety naman niya, a few days bago siya mag-lock, lobat, mag-a-alarm siya. So, kung regular kayo dumadaan doon, mag-a-alarm na siya. Pero yun nga, kung in the worst case na inabutan ka na wala siya, mayroong override doon na may may susi siya. So, dapat lang. Kasi yun nga, again, nakaka-paranoid eh. Pagkakatiwala ka sa electronics. Pero ako pangarap ko nga yun, pangarap ko rin yun. Pero ikaw ayaw mo nun. Yun, naka-digital yung locks mo? Pangarap ko magkaroon ng digital lock. Ikaw, Pams, naka-digital ba yung lock mo dyan sa inyo? Hindi, mahirap mag-digital din dito eh. Maraming nanghahack eh. Yun eh. Exactly. Oo. Parang kahit fingerprint yung mo, baka mamaya biglang may mag-hack sa bahay. So, ayun. And speaking of digital lock, meron din yung sa Google, yung yung mga appliances, yung AC, yung mga ilaw, di ba? Pwede mo na rin siyang i-connect sa sa Alexa para buksan yung ilaw mo. Ganun ako dito sa bahay. Kinarir ko yung natin. Grabe talaga si Makoy. Nakakaangat-angat talaga sa buhay. Nung nasa Taguig pa kasi may sa lumang bahay namin, sinimulan namin sa mga bumbilya. As in literal na simpleng bumbilya lang. Pag kasi siya, pag na-experience mo siya, parang ang hirap nang bumalik sa normal na buhay na magkakalabit ka. Kasi ang sarap ng feeling na
ang sarap yung feeling na nakahilata ka lang, mag-uutos ka lang, mamatay na yung ilaw. So, parang nung lumipat kami dito sa bagong bahay, inunti-unti namin na lahat ng mga pwedeng smart. Parang meron kang katulong na wala kang katulong. Yun lang yung feeling niya. Parang ako, ang problema ko, pag nagpupunta ako kunwari sa ibang bahay, kunwari nag-hotel ako o kaya nag-Airbnb ako, yun, hahanap-hanapin mo talaga. Ako yun, gusto ko talaga yun. Hindi ko pagbapalit yun. Ikaw, Tito P, may naisip ka pa? Ako yung gadgets in general. Kasi, ang problema naman sa gadgets in general, ginawa niya ng extinct yung paglalaro natin. Ginagawa natin dati nung mga bata tayo sa inyo ba? Di ba tondo ka, Kams? Oo. Bukod sa patayan, ano pa nilalaro niyo doon? 21. Langit lupa. Yung basketball? Hindi, yung yung para rin siyang patintero, pero abulan, ganun. So parang moro-moro din yung kampihan kayo. Oo, parang ganun, oo. Ano tawag niyo, 21? Oo, 21. Alam ko ba, 21 basketball. Di ba balisong yun? 29 yun. 29. Hindi, bata pa sila so shorter version. Pero alam mo kung ba't 29 tinawag sa balisong? Bakit? Hindi, ito yung sinabi ni Kuya Ken, kasi 29 inches daw yun pag nabuksan. Oh. Yun daw yung rason kaya 29 yun. May sinasabi ka natin. Interesting. Sa cellphone, ang nakakamiss lang, yung Nokia. Isipin mo yung Nokia. Tumatagal siya ng ilang araw. Oo, putang ina. Hindi ka nasisira. Kayang tumagal ng isang linggo nun, walang charge yan no? Oo. Tapos, alam mo yung binagsak mo na siya, nabasa na siya. Yung gusto mo na siyang masira para palitan yung cellphone mo, ayaw niya sumuko. Ang malupit sa 5110, pag nabaksak mo yung 5110, may libre kang puzzle Tangina, magtatanggal yung baterya, matatanggal yung case sa harap, matatanggal yung keypad. Pero bubuuin mo lang yun. Puta yun. Bihirang-bihira ng 5110 na nalaglag na nasira. Bihirang-bihira yun. Maghihiwalay. Tapos contender niya 3210. 32, oo. Ay, oo, mas maganda. Actually, yun pala, pag nagkaroon ka ng relasyon, dapat pangarapin mo, parang Kasing tibay ng 3210. Kasing tibay ng 3210. Maghihiwalay-hiwalay, pero mabubuo ulit at hindi masisira. Hindi masisira. Magandang araw para sa mga mas nakaka-lurky na storya, Mas masayang kwentuhan, mas nakakautot sa kaligayahan na chismisan. mga kaabang-abang na storya. Aba, tutok na lagi sa Tambalan Podcast. Pero isipin nyo, yung mga cellphone na yun, dati bumibili pa tayo ng ringtone. Tapos ngayon, yung mga cellphone natin, mga naka-silent na lang. Oo nga, As in for me. Saka ang malupit dito, yung cellphone ngayon, pagbili mo pa lang, lalagyan mo na kagad ng casing. Takot na takot ka na mag-casing. Puta, yung mga 3210 dati, pag nagasgas, palitan mo yung casing. Diba? Araw-araw ka magpalit. Parang bago lagi cellphone mo dati. Ganun kabangis yung mga cellphone dati. Ikaw kakasal yung cellphone mo dati. Ano pang malakas ang cellphone mo dati? Sony Ericsson. Puta sa Sony Ericsson? Anong Sony Ericsson? Yung one-liner? Yung one-liner na may antena na kulay-kulay. T380 ba yun? Hindi ko na maalala. Basta yung antena niya. Yun yung pinapalitan yung kulay ng keypad? Oo, tas yung antena niya, RGB.
Pag may nagte-text, umiilaw. Yung mga cellphone ba ngayon, pwede palagyan ng ganun ngayon? Parang gusto ko maghanap ng sticker. Di ba may nalalagay na sticker nun? Gagana pa kaya yun? Siguro. Kasi Hanapin natin. Yung mga cellphone ngayon, pag dinikit mo sa speaker, hindi na tumutunog katulad dati. Kasi dati pag may cellphone ka, tutunog yung speaker, maririnig mo na may parating na text. Tatandaan niyo yun? Oo, yung vibration niya. Nag-ano, parang... Yung titikit, parang may more tumutunog sa... Yung frequency niya parang nag-ano, na nakakat niya, napipick up yung frequency niya ng mga speaker. Yun din yung nagtitrigger nung ilaw na, nung RGB nga na ilaw na katulad ng sinasabi ni Kams. Naalala ko lang, yung phone ko dati, yung Siemens M35i, yung shockproof, waterproof, dustproof. Wow. Yun yung kauna-unahan no? Na waterproof. Oo, yun yung selling point ng Siemens. Naalala ko yun nung... Kasi yung prof namin... Oo, yung parang sabon. Yung... Nakalimutan ko yung model nung saan Mas modelo yung sa professor namin. Tapos yung pinagyayabaw niya. Ito, shockproof to. Tapos yung... Pero pag nilaglag niya, nakatayo. Tapos yung maingat yung bagsak. Tapos... Nakita ko nung classmate ko, parang sabi niya sa akin, di ba, rin yan, shockproof rin yan. Tapos nung pagkasabi pa lang niyang, di ba shockproof yan, binato ko yung cellphone ko hanggang dun sa kabilang side ng classroom. Nagulat silang lahat Buo pa rin. Oo pa rin Ganun katiba yun. Ako natatandaan ko yung unang cellphone ko, Panasonic na G520. Yun yung yun yung pantapat ng Panasonic sa 5110. Tapos, binili ko yun sa ate ko. Binenta niya sa akin ng palugi. Binili ko ng 1,750. Tapos nagtataka siya, 2 buwan na, di ko pa rin ginagamit. Alam mo bakit kung di nagagamit ito, P-Cams? Bakit? Tangina, hindi ako makabili ng SIM card kasi yung SIM card dati 1.5 pa isa. Ay, totoo. Ang mahal. Wait. Diba, naalala niyo yung SIM card, maliit na lang. Oo. Micro. Naalala ko pa yung yung Islacom. Yung buong card, yung SIM card. Buong card. Nakabili ako doon. Yung sinusok mo din sa cellphone. Binigay ko kasi di ba, pag estudyante ka, mahirap-hirap ka pa. Walang cellphone pa yung misis ko. Nakabili ako ng medyo mumurahing cellphone. Nga, yun yung sinasabi mo. Putang ina yung buong SIM card na, hindi yung mga guys, hindi yung SIM card na maliit yung ilalagay. As in yung buong card. Ang ilalagay mo sa loob. Putang ganun ba na kayo? Wala pang cut out. Oo. Ay, di, ibabalik mo dun sa putang lupit. Plus, tapos maglo-load ka pa. Ay, oo. Naalala niyo yung Comsat, yung buong telepono, nakabag. Yung cellphone mo. Nakita ko yan sa daddy ko. Ay, yung tatay mo may ganun. Mayaman kayo. May ganun yung tatay mo. Kasi ako nakakita lang naman pag kontrabida sa pelikula Yung mga kontrabida sa pelikula dati, pagbaba ng helicopter, aabot yung cellphone nakabag. Tatandaan din ganun sa mga pelikula nila Robin Padilla. Pag kontrabida, pagbaba ng kontrabida sa helicopter, yung mga tisoy na, aabot yung bag ko. Kasing laki nung kasing laki nung na telepono na landline. Yun yung tsura. Grabe no. Pero kayo, sorry, Tito Pigo. Naalala yung mga TV yung pagkalaki-laki. Yung box TV. Yung box. May 21 inches ka dati, malaking TV na dati yun. Oo. Mayabang ka na nun. Pero, balik tayo sa TV. Ikaw ba, pagpapalit mo yung LED ba? LCD TV mo sa CRT? Siyempre doon ka na sa bago, sa LCD TV ka na. Pero mas matibay yung Putang ina, aanin mo yung tibay nung sige, bigay mo na yung CRT TV mo na tatagal na hanggang sa anak mo. Kasi ako, nakaranas naman tayo ng CRT TV natin dati. Pag naglabo, ampasin mo lang, gagana na ulit yun.
Pero puta pare, tsatsagain mo bang manood ng pelikula ulit ng 21 inches? Kung meron ka namang 65 inches na TV, hindi na. Hindi. Yung mga sabi ko na hindi ka na babalik to. Ikaw, Kams, babalik ka ba sa CRT TV kung may pagkakataon? Siyempre, hindi na. Hindi nang hirap mag-dial-dial tsaka magpipindot-pindot ng channel dun eh. Putay na yung TV mo na antena mo, tinidor. Naranasan ko yun, yung TV pipihit mo hanggang channel 13 lang. Naranasan mo ba yung Tito P? Nabutan mo yung may pintan hanggang channel 13 lang? Walang yung UHD. pinipihit mo tapos minsan kailangan mo pang kalangan ng tinidor Oo nga. Tapos para ma-fine-tune. Tapos pag gumalaw, gagalawin mo yung vertical hold saka horizontal hold kasi gumagalaw yung yung picture. Tatandaan mo yung Kams. May ganun po yung TV nyo? Oo, meron. Saka may fine-tuner pa yung napihit. Gagi fine-tuning sa Betamax yun. Di May built-in. May pihit ka, di ba? Ng channel. Tapos meron pa yung parang Ay, nasa likod, yung bilog. Fine-tuning nga. Ang sinasabi ko pa sa Betamax, tracking. Tracking. Iba yung tracking. May ganun ka ba, Cam, sa Tondo? May tracking ba yung Betamax niya sa Tondo? Hindi ko maalala. Siguro. Ang naalala ko lang pag yun sa Betamax namin, yung coaching di-rewind eh. Basta pag may player na. Kasi katabi na yun yung pang-rewind namin ng VHS. Kailangan mo i-rewind kasi pag binalik mo sa AKA, sa Video City, may may card. Pag nakasampu ka ng cassette, pag nakasampu ka ng VHS na binalik na naka-rewind, may libreng renta ka. May libre. Diba? Ayun pa. Ngayon, ang ginagawa ko dati nun, pag sira yung rewinder, yung butter knife, isusok mo, tapos iikot mong ganun. Sa akin nga, lang, 5 piso lang pag sa cassette. Oo. 5 piso na, yung Randy Santiago na 5 piso. Oo. Hindi, sa cassette tape naman yun yung sa Betamax. Sa Betamax ba pwedeng ganunin? Pwede ba? Pwede mo ikutin. Gano'n kayo kahirap? sabi ko pag sira. Pwede kung wala kayong rewinder, Tito P, pwede ka naman mag-rewind sa VHS mismo. Ganun pa kayo kahirap. Actually, meron pa akong VHS na hindi nababalik sa Video City. Yung Air Force One. Sisingilin kaya nila ako ng penalty, no? Parang ikaw pa yung babayaran pagka vintage to. Hindi yun na nabalik Nagsara na rin kasi yung Video City sa Monumento Pero yun, option. Kasi kanina nabanggit nyo, Tito P sinabi niya sa Netflix, saka sa Spotify. Pero kayo, andyan na yung option mo ng Netflix. Andyan na yung option ng Prime. Ano pa ba iba? Yung iba-ibang streaming platform. Babalik pa ba kayo doon sa pupunta pa kayo sa AKA o kaya sa Video City? Parang hindi na. Depende. Pero may nagigets ko, merong may certain joy, yung pupunta ka doon, pipili ka, at alam mo na pag uwi mo, papanoorin mo yun. Tapos, kailangan mo siya panoorin within 3 days kasi ibabalik mo siya within 3 days di ba? May ganun, masaya rin yung ganun Ay, hindi. Tsaka kapag yung pag-rental, di ba, usually merong mga commentary after. May naabutan nyo ba yun? Na kapag katapos ng pelikula, merong mga commentary. Sa DVD, oo. Original yung DVD, no? May mga inserts. Oo nga, nakakabis. Tsaka yung mga deleted scenes, mga ganun. Ngayon, may kita mo na lang sa YouTube yung mga yung mga deleted scenes ng mga movie Ngayon ko lang na-realize, pero walang kinalaman sa TikTok. Dati sa Commonwealth na ACA video, madalas kaming pumunta kahit wala kaming, alam mo yung kahit wala kaming balak mag-renta, pupunta pa rin kami. Kasi siya
para kasi siyang place to be. Parang doon ka makakita ng mga kasi di lang naman video nandun may mga chichirya din. Tapos makakita ka rin ng mga kaedad mo na naghahanap. Parang siya, tambayan din siya. Di ba? Parang galing yung, it's an experience on its own di ba? Oo. Saka may magandang maganda yung bantay. Sa amin, lalaki yung bantay, si Jojo. Si Jojo. Masungit pa. Eto, yung isa pang balik tayo sa mga cellphone. Ang bad trip lang na dala ng cellphone, bukod nga dun sa, pag nanonood ng concert, namimiss ko yung dati na pag nanonood kayo ng concert, walang nakataas na cellphone. Di ba? Parang lahat kayo pinanamnam nyo. Naratandaan ko yung unang concert na napanood ko, concert ni Andrew E. Grade 6 yata ako sa Notre Dame sa Caloocan. Enjoy namin si Andrew E noon. Kasi number 1, di pa siya DDS noon. Number 2, di pa natin alam na sikat na sikat yung Alabangers noon. Alabang Girls. Puta yun. Ngayon, puta, kanya-kanyang taas ng video. Ako, pag nanonood akong concert, never, konting-konti lang yung video na kinukuha ko. Kasi parang, mas trip ko na ine-enjoy ko yung moment. Napansin ko rin kasi napihirap mo panoorin yung mga video reels na kinukunan mo. Parang, ang ginagawa ko, kukuha lang ako ng konting video, pang-post. Pagkota na ako sa pang-post, buong concert, di na ako mag-video until may makita lang siguro kung medyo masaya-sayang moment. Pero agad na. Kasi, punta ka lang YouTube, makikita mo na yung mga video-video ng ibang taong nag-video Ayaw mo na sila mag-video para sa'yo, enjoy mo na lang yung moment. Oo, tama. May naisip pa kayo? Yung mga e-book din. Ay, e-books? Diba na, uso na? Oo, yun. Actually, pero, sige, go. Ikaw muna ka. Sige, go. Ako kasi preferred ko pa rin yung yung libro? Physical na libro. Oo. Hindi ko alam. Siguro kasi gusto ko rin yung yung amoy ng papel ng libro. Actually, masaya siya Para sa akin, either way. Kasi, pag nakinig ka ng e-book, actually, yung unang experience ko ng e-book, yung kay Matthew Perry, nung namatay siya, bumili talaga ako nung kay Matthew Perry nun Na-enjoy ko siya. Parang, ang sarap kasi nung pakiramdam. Kasi di ba yung kay Matthew Perry, parang anong tawag dun yung siya yung nagsulat? Autobiography. So parang, since kamamatay pa niya, parang naririnig mo tuloy siya na buhay na nagkikwento. Kaya parang dun sa part na yun, go ako nun. Pagkatapos nga nung kay Matthew Perry, ang next na pinakinggan ko yung kay Britney Spears naman na para tuloy. Actually, hindi yata si Britney nagbasa nun pero mas masarap lang pakinggan. Pero nagigets ko yung punto ni Kams na ang sarap din minsan kasi nung may libro. Kasi nakadikit magbasa ng libro. Ikaw, Tito P, sa libro, more on e-books ka na ba o regular books pa rin? Hindi, regular books. Kasi yung regular books, mas nababasa ko siya. For some reason, pag binasa ko sa iPad yung libro, hindi ako komportable. Mas prefer kung makinig na lang ng e-book. Hindi, yun nga. So, libro over e-book, pero libro kalaban ng audiobook. Audiobook ka? Hindi. Kung gusto ko magbasa, libro talaga. Kung talagang basa. Kasi yung audio, bananas pa rin yung e-book sa audiobook. Ay, yung libro mismo sa audiobook Medyo magkaiba sila Malayo yung audiobook kasi mas prefer ko siya pag nagda-drive, pag long drive. Sa bagay, may basta dito pag nagda-drive ka. Doon pwede natin gawin yun, kaya lang mahirap yun. Oo. Ang unang audiobook na nabili ko, yung kay Brett Manrock, yung The Baddest. Okay ba? Oo, kasi siya yung nagbasa din So, rinig mo yung boses niya. Tsaka kung paano siya magkwento dun sa sa channel niya. Ganun din yung Oo, in character siya. Pati yung mga Yeah.
Actually, may e-book pa nga ako, may audiobook pa nga ako na ano yung nakapila pa rin. Tagal nang binigay sa akin ni Tristan Ting yung The Subtle Art of Not Giving a Fuck. Not Giving a Fuck. Magandang book yun. Maganda daw yun eh. Oo. Actually yun, napakinggan ko siya sa audiobook at nabasa ko rin yung physical copy. Meron pa kaming na-download na audiobook yung yung pangbabae na na yung tungkol sa sex, yung nagkaroon din ng pelikula. Ano to? Yung 50 Shades of Grey ba to? Yeah, 50 Shades of Grey. Sabihin ko sana, ba't di ka crush mo? Ang ganda sana nun, no? Kung mag-audiobook tayo ng gano'n, tapos tayo mga magbabasa. Kaya nang matagal-tagal ding recording yun, no? Kasi, siyempre, madami-dami kang babasaan. Oo. Saka, siyempre, baka habulin ka ng may-ari ng libro. Ito, sabi ni Aling Leonie dun sa comment page natin, di na raw mas trip niya raw yung mga panahon na wala pang filter yung picture. Oo. Pero natatandaan nyo, nung panahon natin, may natural na picture may natural na filter yung mga picture natin naka-chroma. Yung mga picture natin dati, lalo na yung siguro yung mga mas may edad sa ating konti, inaasar ko yung mga tropa kung may picture na black and white eh. Kung kayo, may picture kayo na black and white, medyo ibig sabihin nun, medyo maedad na kayo eh, no? Ako ang inabutan ko, amitin ko, yung pictures ko dati, may chroma. Yun yung ganung klase yung quality ng pictures natin dati, no? Yung mga sepia. Sepia. Yung mapula-pula, tapos mapula yung mata. Di ba? Pag tinamaan ng paano ba i-pronounce yung vignette ba yun? May natural vignette. Vignette, yun. Pero yun, sige, yan, magandang comparison yan. Physical pictures o digital pictures? Physical. Masarap pa rin yung may physical no? Masarap pa rin, no? Kahit yung yung disposable camera ng Kodak ngayon, mas gusto ko pa rin yung niya, pag na-develop yung picture. Yung Instax ng Fuji. Yan. Yan. Hindi, pero kumpara dun sa Instax, okay din kasi Instax eh. Pero ang maganda kasi doon sa mga lumang camera, may suspense, no, di ba, Kams? Number one, yung kung ano yung kinuha mo, yun na yun, wala nang ulitan yun. Hindi na pwede i-delete. Delete mo yan, pangit ako dyan. Kung pangit ka dyan, pangit ka na dyan, hindi ka na makakirip ng isa pa, pangit yan eh. Minsan nga, nakabigit ka pa dyan. Number two, kasama sa thoughts and prayers mo, na masulit mo yung 36 shots. Kasi minsan, kung palpak yung nagkabit, hindi pala maganda yung, hindi gagana yung mga last 3 shots. Tapos, di ba may urban legend pa dati na may plus 2 shots pa yun, Tito P? Hindi siya urban legend. May talaga. May plus 2 shots pa talaga yun? Meron. Tapos, worst case scenario mo, binigay mo yung camera dun sa hindi marunong mag-operate. Yung tipong, yung na-rewind, tapos nabuksan, tapos na-expose yung film. Naranasan ko yun. Graduation ko ng high school, nabuksan eh. Sunog. Diba? Tapos pag magpipicture pa, meron pang kamay o kaya daliri dun sa Oo, di ba? Anong camera nyo? Yung kwadrado na pahaba na kinakasa o yung mukha na talagang camera? Pag inabutan mo yung kwadrado na pahaba na kinakasa, medyo may edad ka na rin eh, no? May ganun ako. Inabot ko yun? Yung kwadrado na bukas. Yung film niya, yung parang 8. Oo. Grabe. Pero ako, gusto ko yung digital, pero ipiprint mo. Kasi yun nga, parang sayang kasi yung options na may nami-miss out ka na moments eh. Dahil number one, nanghihinayang ka sa film. Sayang yung resource, saka yung extra gasto. So, maganda na yung sawa kayo ng pitik ng camera sa digital. Pero ipiprint. Hindi pinakamaganda, print mo sa print mo sa physical copy para yun na, para display sa bahay. Kasi ang hirap din mag-ready
days yung nakatingin lang kayo sa computer, parang mas hindi na siya napapansin eh. Masarap pa rin yung pag nasa sala kayo, di ba yung mga photo album, kadalasan sa center table yan sa sala nakalagay. Tapos sa table book. Yung mga bisita nyo habang naghihintay na maayos yung pagkain, bubuklatin yung mga album na nandun sa ilalim ng mesa. Yung ano. Oo. Hindi katulad ngayon, nasa hard drive na lang ng mga computer, hindi na napapansin. Bira na lang mabuksan. O kaya nasa Facebook. Nasa Facebook. Actually, kaya nga siya pinopost sa social media platform para ipakita yun na yung pinaka-album mo. Doon mo na siya showcase. Totoo. Ang downside lang nun, paano pagka na din ang Facebook, parang yung sa Friendster, pag nagsara na, lahat din ang pictures, delete dun sa Hindi, may option to download everything yun. May option to download. Hindi, pero yung nakakatakot Kaya dapat mag-shutdown yung Facebook kasi yung mga albums ko nandun. Hindi, share ko lang sa inyo yung experience ko. Di ba, Tito P, ewan ko kung natatandaan nyo, Cams, Tito P, nahack yung Facebook account ko. One year ako na hindi maka-access dun sa original na Facebook account ko. Sobrang stress ko nun. May halong stress. Kasi may konting, parang strong word kasi yung depression. Pero sobrang lungkot ko nun kasi ang daming memories sa mga, number one, sa messenger mo, ang daming pictures doon, yung mga usapan. Saka syempre yung mga pictures din na nandun mismo sa profile mo na yung sa akin kasi wala talaga yung yung Facebook account ko ng 1 taon. Kaya nung nagkaroon ako ng option na ma-recover siya, number one, punta ako sa Facebook office sa Singapore. Hindi nila ako pinansin, dinedman nila ako doon. Tapos, iba't ibang mga quote-and-quote hacker yung mga nalapitan ko na may bayad. Nung eventually, nakakuha ko ng medyo affordable yung price, pikit mata ko na lang binayaran. Nakuha nila within 5 days na recover nila yung Facebook. Well, at least, ang importante nakuha mo. Oo. Tama yung binayaran. Alam mo ba kung anong una kong ginagawa ngayon pag sapit ng alas 12 ng madaling araw? Ano? Tinitingnan ko yung Facebook memories para makita ko kung ano yung pinost ko. Ano yung pinost ko nung time na yun. Ay, mga nakaraan. Ganun ang ginagawa ko lagi pag palo ng alas 12. Ganda no? Maano din sa feeling magaang sa feeling pag nakikita mo yung may nostalgia. Ganun. Exactly. Random sa akin. Ito katulad ngayon, ang nakikita ko from yung last post ko is 2011. Tapos makikita ko yung mga old family pictures ng mga namin na kumpleto pa. Nakakatuwa rin yun. Yun siguro magandang dating ng technology yun. Yun yung mga yun yung at least everyday kang naaalala. Mga hindi mo nakakalimutan mga mahal mo. Kayo pa, may naisip pa ba kayo? Wala na ako Ikaw, Tito P, may naisip ka pa? Wala mo, nag-uso na ako. Ako naisip ko, Tito P, tapon mo na yung microphone mo, kaya dahil sa microphone mo, nagsimula yun. Yaman-yaman, Kams. Ang yaman-yaman ni Tito P, sumasahod ng 6 digits kada buwan, binili yung microphone sa TikTok. Una sa lahat, gumagana siya, hindi lang siya gumagana para dito sa streamer din. Sa stream. Anyways, Kams, may gusto ko bang i-promote or may gusto ko bang batiin sa mga kaibigan mo dyan? Gusto ko lang batiin yung mga co-host ko, si Ruru at si Tita Step. Baka bumalik na kami. Dapat bumalik na dahil namimiss na nga ng tao yung Kisbert From. Ay, salamat. Ayun, yun lang aking mga batiin. Hindi ko gusto batiin or gusto ko shoutout dyan. Okay ka na doon, Kams? Ay, yung kapatid ko pala, birthday pala ng kapatid ko ngayon. Happy birthday, Camila. Okay, ngayon? Paglabas nito after 3 weeks, di niya na birthday. Madumi-dumi yung bangko ko Madumi-dumi yung bangko. Okay lang. Happy birthday, Camila.
Happy belated happy birthday. Ilang taon na siya? 30. 30? Pag napakinggan niyo to, 30 and 3 weeks old na siya. Oo. Wait, teka, Tito P, ikaw, may gusto ko bang batiin, Tito P? Or Wala naman. Promote ko lang yung aking social media account. Dito _ ayun, social media cams. Gusto mo i-promote yung social media mo or okay ka na? Okay na ako, Makoy. Okay, sige. Ako, batiin ko lang yung mga kaibigan nating podcast. Nandiyan yung Backtrip Podcast, Igastito Podcast, Pinoy Memeology Podcast, yung 25% podcast ni Jasper Reyes, 3040 Podcast, MJ's Bubble Podcast, Fanboy Chronicles Podcast, Galingan Mo Naman Podcast, Tatay Food Podcast, saka syempre yung Kislot Chronicles Podcast, hosted by ng masayang si RJ Maximo. Happy siya ngayon, Kams, kaya mo babalik kayo. Sige, hosted din Kams saka ni, kamukha ni Kim. Kailangan tamang Kim ang sabihin ko kasi magkalayo yung Kim Domingo. Kim De Los Santos, yan. si Steph the Chef. Saka, yung konting episode ng Pandango sa Light Bulb, Pandango sa Light Bulb, pakinggan nyo rin. Saka syempre, yung Konichi Mix na podcast ni Masahiro Nyoka. Saka syempre, batiin ko lang yung mga Patreons natin, si Cujo, si Ulayo Sincree, Kay Gandahan, Dar Almeda, Wilbert asawa ni Beng, si Darwin Busuego, si Jimbo, Jason Bonsa, si Jun Magpuyo, saka si Iser Patalen. At syempre ang patron ng mga Patreon, si Len Mackenzie. At syempre, salamat nga pala, kakakuha ko lang ng mga bagong stocks ko from Kitorific PH. Check out sila sa Instagram, Kitorific PH, sa Facebook, Kitorific PH. Saka kung nasa Metro Manila kayo, pwede kayo mag-order to Grab. Yan. Ikaw, Tito P, nakuha mo na ba yung stocks mo sa Kitorific PH? Kukunin pa lang. South Okay. At yan mga kaibigan ng ating latest episode ng Matching Chismisan. Kasama natin, again, from Kislot Chronicles Podcast, baka nami-miss niya, si Gams. Hello, Gams, salamat. Sabi mo na si Ruru, total masaya na naman siya ulit eh. Oo, kakausapin ko na siya. Salamat sa pag-guest. Kikinig lang ako Kung nakikinig kayo ngayon ng podcast na to, i-message niyo na si Kagawad Ruru sa page ng Kislot Chronicles Podcast. Sabi mo, message niyo, balik na kayo Kislot Chronicles. we want bring back Kislot Chronicles Podcast. Diba? Yan. At yan po mga kaibigan, Kams, na-miss ka namin dito. Sana mas dalas-dalasan mo pa yung pag-gising na maaga. Maraming salamat sa pagpapa-unlock sa'yo. For your information, guys, hindi nagbukas ng camera si Kams Strike sa recording na to dahil I'm assuming na may muta-muta pa siya. As literal ba nakakagising mo lang, Kams? Oo, kakagising ko lang. Pagbukas ko kasi ng messenger, na bumungad sa akin na nagre-recording. Sabi ko, ay, pasok nga ako. Ayan. Ano oras na dyan? 9 ng umaga. 9:29. May trabaho ka ngayon? Meron. Work from home. Tika, di ba nurse ka? Oo, supervisor. Paano ka mag-nurse ng work from home? Oo, charting. Ganun. Tapos follow up sa mga pasyente. Kala ko pinapapunta mo yung mga pasyente dyan sa bahay. Dito kayo. Kape tayo. Anyways, sobrang saya namin dito sa Matching Chismisan. Nakasama ka namin ulit after a while. Sana mapadalas ulit. At yan po, mga kaibigan, ang ating latest episode ng Matching Chismisan. Kasama po natin from the Kislot Chronicles Podcast, ang napakagandang si Cam Strikes na lagi nagsasabing madalang matalino at tumatawa mag-isa. Nagis na tawa mo, Kams. At kasama rin po natin mga kaibigan ang ating Tegi Tito, ang pinakamabangis, pinakamalakas, Tito P, na lagi nagsasabing honesty is the best. At ako nga po pala si Makoy para your showbiz bro na lagi nagsasabi, lagi tatandaan ang tunay na macho, chismoso. Have a great day, everyone. Bleep.
The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.